Paano kung pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa, sa pagbabalik mo sa Pilipinas, wala pa ring nagbago sa buhay ng iyong pamilya? Pinaghihirapan mo ang bawat sentimong pinadala, nagtiis ng lungkot, pagod at pangungulila, at umaasang maiangat ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Ngunit bakit tila wala pa ring pagbabago? Nasaan ang perang ipinadala? Ano ang tunay na nangyari habang wala ka? Ito ang tanong na bumabagabag kay Anya nang siya ay makabalik sa kanilang tahanan. Sa kanyang muling pagbabalik sa Pilipinas, isang masakit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Ang kanyang pamilya tila hindi nakaahon sa hirap. Ano kaya ang dahilan? Sinasabi nila na mas masayang isang pamilya kahit mahirap, basta't buo at sama-sama, at may kasabihan na hindi nabibili ng pera ang tunay na kasiyahan. Ngunit sa kabila ng kasayahang dulot ng pagmamahal at pagsasama, hindi maikakaila na may mga pagkakataong sinusubok ng kahirapan ang isang pamilya. May mga gabing kailangan tiisin ng gutom. May mga pangarap na tila napakalabo dahil sa kakulangan sa pagkakataon. Si Anya ay 19 na taong gulang na nag-aaral sa kolehiyo. Siya lang ang tanging anak ni Aling Veronica at Mang Rodolfo. Nakatira sila sa probinsya ng Bulacan at mayroon lang silang maliit na bahay at simple lang ang kanilang pamumuhay. "Kumusta ang pag-aaral, anak?" tanong ni Aling Veronica sa anak na si Anya. Ngumiti naman ang dalaga. Ayos lang po ako, Nay." "Sabihin mo lang sa amin ang pangangailangan mo, Anya. Gagawa namin ng paraan," sabi naman ng tatay niyang si Rodolfo. Ngunit kahit ngumiti si Anya sa kanyang mga magulang, may bigat pa rin sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ganun kadali ang sinasabi ng kanyang ama. Ang totoo, hirap na ang kanyang mga magulang sa pagtaguyod sa kanyang pag-aaral. Nakikita niyang pagod sa mukha ng kanyang ama tuwing uuwi ito mula sa pagtatrabaho bilang construction worker. Nakikita niya rin ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina tuwing nagbibilang ito ng perang halos hindi magkasya para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. "Salamat po, Tay." "Nay," sagot ni Anya. "Pagsisikapan ko pong makatapos para may iaahon ko kayo sa hirap." Kinabukasan, maaga siyang nagising at agad na tumulong sa kanyang ina sa gawaing bahay bago pumasok sa paaralan. Second year college pa lang si Anya, ngunit hirap na siya sa mga bayarin sa eskwelahan. Kahit siya ay nahihiya sa mga magulang tuwing humihingi ng pera para sa pambayad sa mga gastusin. Habang naglalakad si Anya pa uwi mula sa paaralan, muling sumagi sa kanyang isipan ang mga usap-usapan ng mga kapitbahay. Muling na naman niyang narinig ang kanilang mga kapitbahay na pinag-uusapan siya. Ngunit hindi na yun bago sa kanya dahil araw-araw ganoon naman ang sitwasyon sa kanilang lugar. "Tingnan mo nga yung si Anya. Butas-butas na nga ang sapatos pero sige pa rin sa pag-aaral. Hindi naman yan makakatapos. Wala naman silang pera." "Ay nako, sayang lang ang pagod niyan. Kahit makapagtapos pa yan, paano naman siya makakapagtrabaho? Sa hirap ng buhay ngayon, ewan ko na lang kung may mapapalayan." "Oo nga naman, construction worker lang yung tatay ni Anya. At tulad niya, hindi rin makakakita ng magandang trabaho ang anak niyan. Paano ba naman, tanging pangarap na lang meron sila." Mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Anya. Sa loob, nadatna niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto ng hapunan. "Nay, nandito na po ako," nakangiting sabi ni Anya. "Kumusta, anak? May problema ba sa school ninyo?" tanong naman ni Veronica. Agad umiling si Anya. "Wala naman po, Nay." Mabuti kung ganon. Magpalit ka na ng damit mo. Pag uwi ng iyong ama, kakain na tayo." Dumiretso si Anya sa kanyang maliit na silid. Doon ay hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang ipakita sa kanyang mga magulang ang bigat na nararamdaman. Alam niyang sapat na ang pagod at hirap ng kanyang ama't ina, kaya ayaw niyang dagdagan pa ito ng kanyang mga problema. "Hindi yan makakatapos. Sayang lang ang pagod niya. Pangarap na lang ang meron sila." Muli na namang sumagi sa kanyang isipan ang mga masasakit na salita na naririnig niya mula sa mga tao. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang bahay, mabilis niyang pinahid ang luha at pinilit ng umiti bago lumabas ng silid. "Anak, kumusta ang eskwela?" Masayang bati ni Mang Rodolfo habang tinatanggal ang maruming sapatos nito. Pinagmasdan niya ang kanyang ama.
Pawis na pawis at baka sa mukha ang matinding pagod matapos ang maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Alam ni Anya na bawat patak ng pawis at bawat sakripisyong ginagawa ng kanyang ama ay para sa kanila. Kaya naman, lalo siyang nakaramdam ng determinasyon na masuklian ang lahat ng paghihirap nito. Ayos lang po, tay. Nakangiting sagot ni Anya. Yan ang anak ko, sabi ng kanyang ama habang tinapik siya sa balikat. Kain na tayo. Binili na kita ng paborito mong tinapa. Naupo na silang tatlo sa mumunting hapagkainan at kahit na simpleng ulam lang ang nasa hapag, kahit papaano, nakakaraos pa rin sila sa hirap ng buhay. Kinabukasan, maagang bumangon si Anya at napagpasyahan na tumulong sa kanyang ina sa paglalabada. Wala naman siyang pasok dahil araw ng linggo. Ayos lang naman ako, anak, kahit hindi ka na sumama. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Ano ba naman ho kayo, Nay? Paano ako makakapagpahinga kung napapagod kayo para sa akin? Sagot naman ni Anya. O siya, halika na. Diyan lang naman ako kay Aling Cora. Sabi pa nito. Magkasamang lumabas si Anya at Aling Veronica. Tinungo nila ang bahay ni Aling Cora na malapit lang sa kanila. Si Aling Cora, ang isa sa may kayang pamilya sa residente sa kanilang baryo, nakilala hindi lang sa mapera kundi pati sa pagiging prangka at minsan mapangmata sa kagaya nilang mahihirap. Pagkarating nila sa harap ng gate, agad silang sinalubong ni Aling Cora. Nandito ka na pala, Veronica. Pumasok kayo. Wika nito sa kasinipat si Anya mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalain na isasama mong anak mong si Anya. Ngumiti si Aling Veronica. Tutulungan niya po ako sa paglalabada ngayon. Napangiwi naman si Aling Cora. Ano ka ba naman, Veronica? Hayaan mo nang ako nang bahala sa batang yan. Anya, bibigyan kita ng mas magaan na trabaho. Linisin mo ang bahay ko at syempre, may dagdag ka ring bayad para sa sarili mo. Nagkatinginan si Anya at ang kanyang ina bago marahang tumango. Sige po, Aling Cora. Napangiti ang matanda. Alam mo, Anya, kung gusto mo, maaari kitang kunin bilang katulong dito sa bahay. Sayang ka kung magpapakahirap ka pa sa pag-aaral. Napatigil si Anya sa kanyang ginagawa at tiningnan si Aling Cora. Nag-aaral pa po ako, Aling Cora. Napangiti naman ang ginang, ngunit puno ng pangungutya. Ano naman, hirap na nga ang mga magulang mo pero pinipilit mo pa rin yung pag-aaral mo. Hindi mo ba naisip na mas makakatulong ka kung magtatrabaho ka na lang? Natahimik si Anya. Totoo namang hirap ang kanyang mga magulang pero hindi ibig sabihin ay susuko na siya sa pangarap niyang makatapos. Kahit nahihirapan kami ni Rodolfo, hangad namin na makatapos si Anya, Cora. Hindi hadlang ang kahirapan para sa pangarap ng anak ko. Sagot naman ng nanay niyang si Veronica. Napailing si Aling Cora. Hay, ikaw talaga, Veronica. Pero sige, bahala kayo. Basta, Anya, kung magbago ang isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Ngumiti si Anya, ngunit sa loob-loob niya, mas lalo niyang napatunayan na kailangan niyang magsumikap. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para ipakita sa lahat na ang edukasyon ay hindi lang para sa mayayaman. Matapos ang usapan ay agad nang nagtrabaho si Anya sa bahay ni Aling Cora. Maingat niyang nilinis ang bawat sulok ng bahay at hindi niya alintana ang bigat ng trabaho. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, narinig niyang muli na nag-uusap ang ilang kababaihan sa labas ng bahay. Ayan na naman yang si Anya. Nagtatrabaho na lang sana ng buo imbis na ipilit pang pag-aaral. Sabi ni Aling Marta, isa pang kapitbahay na mahilig makialam sa buhay ng iba. Ang totoo niyan, ang mga magulang pa mismo niyang nagpapahirap sa sarili nila. Ang tatanda na, nagtatrabaho pa din ng sobra. Ang pag-aaral naman ng anak nila, hindi naman sigurado kung may patutunguhan. Sabat naman ni Aling Linda. Kawawa naman si Anya, pero hindi ko rin maintindihan. Pati hindi na lang siya magpakatulong dito kay Cora. Hindi pa siya mahihirapan sa eskwela. Sabi pa ni Aling Marta. Napakuyom ng kamao si Anya, pero pinili niyang manatiling tahimik. Masakit pakinggan ang panghuhusga sa kanila, pero alam niyang wala siyang dapat ipaliwanag. Hindi sila naiintindihan ng mga ito at hindi rin niya kailangang ipaliwanag ang kanyang pangarap sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Maya-maya'y lumabas si Aling Cora at tinawag siya. Anya, tapos mo na ba? Etong bayad mo.
Gusto mo bang bumalik bukas? Madami pa akong ipapalinis. Kinuha ni Anya ang perang inabot nito at magalang na tumango. Opo, Aling Cora. Salamat po. Paglabas ng bahay ni Aling Cora, sinalubong sila ni Aling Linda at Aling Marta. Hay nako, Veronica. Bakit mo pa pinapaaral yung anak mo? Sayang lang ang pera. Kahit makatapos pa yan, hindi rin naman yayaman. Mas mabuti pang magtrabaho na lang siya. Bungad sa kanila ni Aling Linda. Oo nga. Baka naman akala mo, isang araw bigla na lang siyang magiging milyonarya. Hindi ba't mas mabuting tulungan ka na lang niya maglabada? Tugon naman ni Aling Marta. Napatingin si Anya sa kanyang ina, ngunit nanatiling tahimik si Aling Veronica. Kita sa kanyang mukha ang pagpipigil ng emosyon, ngunit hindi niya hinayaang masaktan ng panghuhusga ng kanilang kapitbahay. Salamat sa inyong opinyon, Linda, Martha. Mahinahong sagot ni Aling Veronica. Pero anak ko si Anya, alam kong mahirap ang buhay pero mas mahirap ang mawalan ng pangarap. Kung gusto niyang makatapos ay susuportahan namin siya kahit anong mangyari. Napairap si Aling Linda. Hay nako, ang tigas talaga ng ulo mo, Veronica. Sige, bahala kayo. Huwag kayong magsisisi kapag naghirap palalo ang pamilya ninyo. Dagdag naman ni Aling Marta bago sila tuluyang umalis. Huminga ng malalim si Anya at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nay, salamat po. Alam ko pong mahirap ang buhay natin pero hindi ko po kayo bibiguin. Napangiti si Aling Veronica at marahang hinaplos ang pisngi ng anak. Anak, gagawin namin ang lahat para sa'yo. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan at hindi ka matulad sa amin ng tatay mo. Ngunit sa kabila ng suporta ng kanyang mga magulang, hindi mapigilan ni Anya na isipin ang kanilang sitwasyon. Sa mga nagdaang araw at mga buwan, unti-unting bumibigat sa kanyang loob ang realidad ng kanilang kahirapan. Sa tuwing makikita niya ang kanyang ama na halos hindi na makatayo sa sobrang pagod mula sa trabaho, o ang kanyang ina na palaging namomroblema sa panggastos, sumasagi sa isip niya ang isang desisyon na matagal niya nang tinatanggihan. Ang huminto sa pag-aaral. Isang gabi, habang naghahapunan, bigla na lang nagsalita si Anya tungkol sa kanyang pag-aaral. Nay, Tay, tawag niya sa mga ito. Anong problema, anak? Tanong ni Aling Veronica. May problema ba sa school, Anya? Sabihin mo sa amin. Tura naman ni Manong Rodolfo. Alam ko po na nahihirapan na kayo sa pagpapaaral sa akin. Naisip ko po na mas mabuti siguro kung huminto na lang muna po ako sa pag-aaral. Nanlaki ang mga mata ni Aling Veronica at Mang Rodolfo sa sinabi ni Anya. Napabuntong hininga si Mang Rodolfo bago nagtaas ng tingin sa anak. Anya, anak, hindi ka pwedeng huminto sa pag-aaral. Mariing sabi ng kanyang ama. Tama ang tatay mo, anak. Dagdag ni Aling Veronica, bakas ang lungkot sa mukha nito. Alam namin na mahirap ang sitwasyon natin, pero anak, ang edukasyon mo lang ang tanging maipapamana namin sa'yo. Pero umiling si Anya. Nay, Tay, nakikita ko pang paghihirap ninyo. Ayoko na pong dagdagan pang problema ninyo. Hinawakan ni Aling Veronica ang kamay ni Anya. Mas gugustuhin naming magtiis ng gutom kaysa makita kang huminto sa pag-aaral, anak. Alam mo ba ang pangarap naming mag-asawa? Makita kang nakatoga at hawak ang diploma. Napayuko si Anya. Gusto niyang lumaban pero paano kung hindi niya kayanin? Paano kung mas lalo lang niyang pahirapan ang kanyang mga magulang? Alam mo, anak, nung kabataan ko, hindi ko nagawang makapag-aral ng maayos. Kailangan kong magbanat ng buto para mabuhay. Pero ikaw, Anya, may pagkakataon kang baguhin ang kinabukasan mo. Huwag mong sayangin ang oportunidad na ito. Tumulo ang mga luha ni Anya sa sinabi ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Mahirap ang buhay nila, pero kung sila ay handang magsakripisyo para sa kanya, paano siya susuko? Pero Tay, paano po ang panggastos sa tuition at mga libro ko? Pati po mga projects ko, ang mamahal na po. Tanong niya na punong-puno pa rin ng pag-aalala. Nagkatinginan si Mang Rodolfo at Aling Veronica. Hahanap pa kami ng ibang racket. Sagot ni Mang Rodolfo. Kung kinakailangang magdoble kayod, gagawin ko. Maglalabada pa ako sa umaga bago magtinda sa palengke. Dagdag ni Aling Veronica.
Anak, ang gusto lang namin ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Lalo pang napaiyak si Anya. Hindi niya kayang baliwalain ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Ngayon, higit kailanman ay mas naging determinado siyang lumaban. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumango. Sige po, Nay, Tay, pangako po, magtatapos ako para sa inyo. Hangad lang ni Anya na maiparanas sa kanyang mga magulang ang maginhawang buhay na kailanman ay hindi nila natamasa. Alam niya ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ama't ina. Pareho itong lumaki sa mahirap na pamilya at hindi nagkaroon ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Dahil dito, kinailangan nilang magbanat ng boto mula noong kabataan nila upang mabuhay. Bilang isang anak, pangarap ni Anya na masuklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito. Gusto niyang bigyan ng magandang bahay na hindi na nila kailangang alalahanin kung may tumutulo sa bubong tuwing umuulan. Gusto niyang ipatikim sa kanila ang masasarap na pagkain na hindi na kailangang tipirin o paghatian. Pinapangarap niyang madala sila sa iba't ibang bansa upang maranasan ang mundo sa labas ng kanilang maliit na baryo. Ngunit higit sa lahat, nais niyang makitang nagpapahinga na ang kanyang mga magulang. Hindi na kailangang magpasa ng mabibigat na trabaho at hindi na kailangang mag-alala kung may panggastos pa sila kinabukasan. Sa mga lumipas na taon, naranasan ni Anya ang pumasok ng walang laman ng sikmura. Minsan ay isang piraso ng tinapay at isang baso ng tubig na lang ang kanyang almusal bago pumasok sa klase. Madalas siyang nauupo sa dulo ng silid, tahimik lang at pilit na itinatago ang panghihina ng katawan. May mga araw din na kinakailangan niyang manghiram ng libro sa kanyang mga kaklase dahil hindi niya kayang bumili ng sariling gamit. Bukod pa rito, kinakailangan niyang magtrabaho habang nag-aaral. Sa umaga'y estudyante, ngunit sa gabi, isang part-time crew sa isang maliit na kainan sa bayan. Minsan, nag-aalaga rin siya ng bata bilang isang yaya tuwing Sabado at Linggo upang madagdagan ang kanilang kita. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi siya kailanman nagreklamo. Sa tuwing nararamdaman niyang gusto niya ng sumuko, iniisip niya ang kanyang mga magulang. Ang hirap na dinaranas ng kanyang ina sa paglalabada at ang pagod ng kanyang ama sa pagkukonstruksyon. Hindi niya maaatim na biguin ang mga ito. May mga pagkakataon, halos hindi na siya makatulog dahil sa tambak na aralin at mga proyekto. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik habang tinatanong ang sarili kung kakayanin pa ba niya. Ngunit sa bawat luhang pumapatak, kasabay noon ang kanyang determinasyon na magpatuloy. Pinanghahawakan ang pangako sa kanyang sarili na makakapagtapos para sa kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay niya. Makalipas lamang ang 2 taon, sa wakas ay nakapagtapos na si Anya sa kolehiyo. Suot ang toga, nakatayo si Anya sa gitna ng stage at hindi mapigilang lumuha habang tinatanggap ang kanyang diploma. Mula sa malayo ay nakita niyang kanyang mga magulang, si Aling Veronica na tinatakpan ng bibig upang pigilan ang pag-iyak at si Mang Rodolfo na hindi maitago ang ngiti sa kabila ng mga butil ng luha sa mga mata nito. Nay, Tay, pangako ko po na ipaparanas ko ang buhay na hindi niyo pa nararanasan noon. Wika ni Anya sa ama't ina. Ano ka ba naman anak? Huwag mo kaming intindihin. Magsumikap ka para sa sarili mo. Sagot ni Aling Veronica. Tama anak. Sapat na sa amin na kahit papaano ay makapagtapos ka at makahanap ng trabaho na makakatulong sa'yo. Sabi naman ni Mang Rodolfo. Ngunit para kay Anya, ang pangarap niya ay hindi lang para sa sarili. Ito ay para sa kanyang mga magulang. Matapos ang ilang buwang paghahanap ng trabaho sa Maynila at sunod-sunod na kabiguan sa mga kumpanyang ina-applyan, napagpasya ni Anya na subukan ang ibang landas, ang pag-abroad. Isang gabi, habang naghahapunan sila, naglakas loob siyang sabihin ito sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, may gusto po sana akong sabihin. Napatingin ang mga ito sa kanya. Ano yun anak? Tanong ni Aling Veronica habang nilalagyan ng ulam ang plato ni Anya. Napalunok siya bago nagsalita. Naisip ko po na mag-abroad na lang. Napahinto si Mang Rodolfo sa pagsubo ng pagkain. Anak, sigurado ka ba? Alam mong hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Alam ko po tay, pero mas mahirap pong sitwasyon natin dito. Sa dami ng aplikasyong pinasa ko, ni isa wala pa rin tumatanggap sa akin. Kahit saan po ako magpunta, laging may experience required. Paano naman po ako magkakaroon ng experience kung walang nagbibigay sa akin ng pagkakataon?
Pero anak, hindi biro ang buhay sa ibang bansa. Malayo ka sa amin. Mag-isa kang haharap sa lahat ng hirap. Singit ni Aling Veronica. Kaya ko po, Nay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Ayoko pong makita kayong patuloy na nagsasakripisyo. Gusto ko pong maiahon kayo sa hirap. Kung dito, halos walang oportunidad para sa akin. Baka sa ibang bansa po, mas may magandang naghihintay. Napabuntong hininga si Mang Rodolfo. Anong bansa ang gusto mong puntahan? Dubai po sana. May agency po nag-aanak ng trabaho bilang sales staff sa isang malaking mall. May training muna dito sa Pilipinas, tapos may libreng accommodation at ticket papunta doon. Sigurado ka bang maayos ang ahensyang yan? Tanong ng kanyang ama, puno ng pag-aalala. Tumango si Anya. Opo, Tay. Sinigurado ko pong accredited sila ng POEA. Wala pong placement fee, kaya hindi ako kailangan mangutang ng malaki. Tahimik na nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Kita niya sa mga mata ng mga itong pangamba. Ngunit alam niyang hindi sila hahadlang sa kanyang pangarap. Maya-maya'y lumapit si Aling Veronica at hinaplos ang kanyang pisngi. Kung yan ang desisyon mo, anak, susuportahan ka namin. Pero pangako, mag-ingat ka. Opo, Nay. Pangako. Sa gabing yon, habang nakahiga si Anya ay hindi niya maiwasang mapaisip. Ang pangingibang bansa ay isang desisyon na maaaring makapagpabago sa kanilang mga buhay. Ngunit kung ito ang paraan upang maiahon niya ang kanyang pamilya, handa siyang harapin ang anumang hamon ng buhay na darating sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, nag-training siya at inasikaso ang kanyang mga papeles, hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. Mag-ingat ka ron, anak. Bulong ng kanyang ama. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Nay, Tay. Hindi ko kayo bibiguin. Habang papalayo siya sa kanila, hindi niya napigilang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya lubos maisip na darating ang panahon na lalayo na siya sa kanyang mga magulang. Sa loob ng 4 na taon, nagtiis si Anya sa hirap ng buhay sa ibang bansa. Hindi naging madali ang pagtatrabaho sa Dubai. Mula sa mahahabang oras sa trabaho, sa mahigpit na patakaran ng kumpanya, hanggang sa pangungulila niya sa kanyang pamilya. Lahat ng yon, tiniis niya alang-alang sa pangarap niya na maiahon ang mga ito sa hirap. Sales staff siya sa isang malaking mall. Araw-araw ay nakatayo siya ng halos 10 oras, nakangiti sa mga customer kahit pagod at may dinaramdam. Madalas siyang napapagalitan ng kanyang supervisor kapag hindi naaabot ang sales quota. May mga araw na gusto niya nang sumuko, lalo na kapag sumasakit ang kanyang mga paa at hindi niya na halos maramdaman ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Ngunit sa tuwing makakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama't ina, muling lumalakas ang kanyang loob. Anak, kumusta ka na riyan? Ba't ngayon ka lang tumawag? Agad na tanong ni Aling Veronica nang sagutin ang tawag. Napangiti si Anya kahit may luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Nay. Sobrang dami lang pong trabaho. Kayo po, kumusta na po kayo ni Tatay? Mabuti naman, anak. Huwag mo kaming alalahanin. Ikaw ang mas importante. Huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Nay, gusto ko lang po sanang itanong. Nasan po lahat ng perang pinapadala ko? Biglang natahimik ang kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Aling Veronica. Anak, bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, Nay, 4 na taon na po ako nagpapadala. Halos wala na po akong itinira para sa sarili ko. Pero sa tuwing tinatanong ko po kayo kung kumusta ng buhay ninyo, parang wala pa rin pong nagbabago. Ano pong nangyayari sa mga pinapadala ko? Muling natahimik si Aling Veronica. Napatingin ito sa kanyang asawa na noon ay nakaupo sa isang lumang bangko sa kanilang bahay. Napatingin ito sa kanyang asawa na noon ay nakaupo sa isang lumang bangko sa kanilang bahay. Anya, anak, mahalaga ba talaga yan ngayon? Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa pera. Basta ang importante, okay kami ng tatay mo. Gusto ko lang naman pong malaman kung maayos na po ang buhay ninyo dyan. May naipundar po ba kayo? O kahit yung bahay po natin, may naipagawa na po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Anya. Hay nako anak, huwag mo na kaming alalahanin. Ang importante, ligtas ka riyan. Napabuntong hininga si Anya. Nay, huwag na po kayo mapaligoy-ligoy. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Nay,
May hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Anak, kumain ka na ba? Huwag mong pababayaan ang sarili mo riyan. Pag-iiba ni Aling Veronica ng usapan. O sige na anak, mahaba-haba na itong tawag natin. Mahal ka namin at huwag mo kakalimutan yan. Nay, teka lang. Wala nang nagawa si Anya matapos siyang babaan ng tawag ng kanyang ina. Muling bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. 4 na taon na siyang nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Halos wala siyang itinira para sa sarili niya. Nagpatuloy si Anyang magtrabaho ng masigasig, nag-ipon ng kaunti mula sa kanyang huling taon sa Dubai at sinimulang planuhin ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang eksaktong araw ng kanyang pagdating dahil nais niyang sorpresahin ang mga ito. Hanggang sa dumating nga ang araw ng kanyang pag-uwi. Habang nasa eroplano, hindi niya mapigilan ang halo-halong emosyon. Ang saya, pananabik at kaba. Sa loob ng 4 na taon ay pinangarap niyang makita ang pagbabago ng kanilang buhay. Umaasa siyang may naipundar na ang kanyang pamilya at nagkaroon ng maayos na buhay. Ngunit sa pagbaba niya ng bus sa kanilang baryo, biglang napawi ang kanyang kasabikan at napalitan ng paninikip ng dibdib. Nang matanaw niya ang kanilang bahay mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapatigil. Ganun pa rin ang itsura nito, luma, sira-sira ang bubong at may butas-butas na dingding. Wala itong bakas ng pagbabago. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa harap ng bahay, nakita niya agad ang kanyang ina. Nakayuko ito habang abala sa paglalaba. Parang tinusok ang puso ni Anya sa kanyang nasaksihan. Hindi niya lubos maisip na sa pag-uwi sa Pilipinas, ito ang bubungad sa kanya. Anya? Napalingon si Aling Veronica at nadalaki ang mga mata sa gulat. Nay, mahina niyang sambit, halos hindi lumalabas ang boses sa kanyang bibig. Anak, mabilis siyang niyakap ng kanyang ina kasabay ng pagtulo ng luha nito. Nay, bakit ganito pa rin ang bahay natin? Naputol ang yakap ni Aling Veronica. Anak, pumasok muna tayo sa loob. Pagod ka sa biyahe. Nasaan po ang lahat ng perang pinadala ko? Disappointed na tanong niya rito. Bago pa makasagot ang kanyang ina, narinig nilang bumukas ang gate. Lumingon si Anya at nakita ang kanyang amang si Mang Rodolfo, pawisan at pagod mula sa trabaho. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama. Anya? Anak, bakit hindi mo sinabi na uuwi ka? Lumapit ito at niyakap din siya. Hindi siya agad nakasagot. Tay, bakit kinagtatrabaho pa rin ng ganito kahirap? Nasaan ang lahat ng perang ipinadala ko? Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Kita niya ang kaba sa mukha ng mga ito. Hindi pa man nakakasagot ang kanyang mga magulang, biglang may sumingit na ingay mula sa labas. Aba, Anya, ikaw na ba yan? Napalingon silang tatlo at nakita nilang papalapit sina Aling Cora, Aling Linda at Aling Marta. Ang tatlong matandang madalas makialam sa buhay ng ibang tao sa kanilang baryo. Ang ganda mo pa rin, iha, pero mukhang namamayat ka. Ang hirap siguro sa abroad. Oo nga, sabat ni Aling Marta. Pero buti na lang at nakauwi ka niya. Tiyak akong miss na miss ka na ng pamilya mo. At siguro naman, ang dami mong ipon ano. Napakuyom ng kamao si Anya. Alam niya ang nais ipahiwatig ng mga ito. Anong ipon ang sinasabi ninyo? Matigas niyang tanong. Nagtawanan ang tatlong ginang. Abay, syempre, ang perang pinadala mo. Sagot ni Aling Linda. Ang dami mong taon na nagtrabaho sa ibang bansa. Akala nga namin ay pag-uwi mo, mansyon ang bahay ninyo. Pero bakit parang mas lumala pa? Tinuro nito ang bahay nila. Lalo pang nanikip ang dibdib ni Anya. Hindi niya maintindihan kung anong mas masakit, ang makita ang kalagayan ng kanyang pamilya o ang marinig ang panguuyam ng kanilang mga kapitbahay. Hindi siya nakapagsalita. Tiningnan niya ang kanyang ina, ngunit nakayukulang ito. Ang kanyang ama naman, napakamot sa ulo. Halatang hindi alam kung papaano ipapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Napangisi si Aling Cora. Hey, Veronica, baka naman kasi kung saan-saan lang napunta ang perang pinadala ni Anya. Alam mo naman, may mga taong hindi marunong humawak ng pera. Tama na po, mariing sabi ni Anya. Hindi ko po kailangang ipaliwanag ang buhay namin sa inyo.
Nagkatinginan ang tatlong ginang at nagkunwaring inosente. Ay, iha, nag-aalala lang kami. Baka kasi hindi mo alam ang totoong nangyari habang wala ka. Sabi pa ni Aling Linda. Wala po akong pakialam sa iniisip ninyo. Ang mahalaga sa akin ngayon, malaman kung ano nangyari sa pamilya ko. Matigas na sagot ni Anya. Napangisi si Aling Marta. Hayaan mo, iha. Madali namang malaman ang sagot. Tanungin mo lang ang mga magulang mo. Muli siyang napatingin sa kanyang ama't ina na kapwa hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nay, Tay, ano po bang nangyari sa perang ipinadala ko? Anak, hindi namin ginastos ang perang pinadala mo. Napalunok si Anya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang lahat ng perang ipinadala mo, itinabi namin, anak. Singit ni Mang Rodolfo. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Ano po? Hindi namin yung ginastos. Itinago namin sa bangko. Lahat ng pinaghirapan mo, inipon namin para sa'yo. Paliwanag naman ni Aling Veronica. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero bakit po? Hinawakan ni Mang Rodolfo ang kanyang kamay. Anak, hindi kami kailanman nangarap ng marangyang buhay para sa amin. Ang tanging pangarap namin ay ang kinabukasan mo. Gusto naming siguruhin na may maayos kang buhay kapag bumalik ka na. Nagpatuloy si Aling Veronica. Ayaw naming gastusin ang hindi naman sa amin, anak. Pinaghirapan mo yon, kaya dapat ikaw lang din ang makinabang. Tumulo ang mga luha ni Anya, ngunit hindi na ito luha ng panghihinayang. Luha yun ng pagkalito, pagkagulat, at higit sa lahat, matinding pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Hindi niya lubos maisip na magagawa yon ni Aling Veronica at Mang Rodolfo. Noon pa man, lagi siyang inuuna ng mga ito. Anak, nandito ang perang pinaghirapan mo. Ikaw ang magdesisyon kung paano mo ito gagamitin. Pero ang tanging hiling namin ay gamitin mo ito para sa kinabukasan mo at hindi para sa amin. Muling sabi ni Mang Rodolfo. Napamulagat sina Aling Cora, Aling Linda at Aling Marta sa narinig. Halatang hindi nila inasahan ang magiging sagot ng mag-asawa. Abay, kung ganun pala, bakit hindi man lang kayo nagpatayo ng mas matinong bahay? Singhal ni Aling Cora, halatang naiinis na dahil hindi napatunayan ang hinala nila na nilustay ng mag-asawa ang pera ni Anya. Oo nga, kung akong nasa kalagayan ninyo, ay nako, matagal ko nang inayos tong bahay na to. Ewan ko ba kung bakit pinili niyong magtiis sa ganitong kalagayan? Sabat naman ni Aling Linda. Napangisi si Aling Marta. Baka naman kasi may ibang pinaglalaanan niyang perang yan. O baka naman may hindi kayo sinasabi. Doon na sumabog ang galit ni Aling Veronica. Tama na! Wala kayong karapatang husgahan ang desisyon namin. Ang importante, hindi namin ginalaw ang perang pinaghirapan ng anak ko. Napatigil ang tatlong matanda sa sigaw ni Aling Veronica. Halatang hindi inaasahan ang matigas nitong paninindigan. Huwag niyo kaming pakialaman. Kung may gusto kayong pag-usapan, gawin niyo sa ibang lugar. Wala kayong lugar sa bahay namin. Sabi pa nito. Nagtawanan ang tatlong matanda, ngunit halatang napahiya. Aba, kung ganyan lang palang isasagot mo, di aalis na kami. Ani Aling Marta sabay irap. Kala mo naman kung sino? Tingnan lang natin kung sanahan tong ang pagiging martir ninyo. Singhal pa ni Aling Cora bago naglakad papalayo. Napayakap si Anya sa kanyang mga magulang at humagulgol ng iyak sa kanilang mga bisig. Nay, Tay, kaya nga po ako nagtrabaho sa ibang bansa upang bigyan kayo ng marangyang buhay. Gusto ko na huminto na kayo sa pagtatrabaho at magpahinga. Gusto kong gamitin ang perang ito para sa atin. Para sa inyo. Nagkatinginan sina Aling Veronica at Mang Rodolfo. Anak, hindi ba't mas mabuting gamitin mo yan para sa sarili mong pangarap? Tanong ng kanyang ama. Opo, Tay, at kasama sa pangarap ko ang makita kayong masaya. Hindi pagod at hindi nag-aalala. Matapos ang usapan, hindi na nagdalawang isip si Anya. Ginamit niya ang perang matyagang itinabi ng kanyang mga magulang upang simulan ang pagbabagong matagal niya ng pinangarap para sa kanila. Una niyang ginawa ay ang pagbili ng isang lote sa kanilang bayan at ipinatayo ang isang malaking bahay para sa kanyang pamilya.
Nang matapos yon, hindi matigil ang luha at tuwa ni na Aling Veronica at Mang Rodolfo. Kasabay nito, ginamit ni Anya ang natitirang pera upang magpatayo ng isang negosyo. Dahil mahilig magluto ang kanyang ina, nagbukas siya ng isang restaurant na naging patok sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, lumaki ang kanilang negosyo at nagkaroon ng maraming customer. Nakilala ang kanilang negosyo, hindi lang sa bayan, kundi maging sa ibang lugar. Dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, natupad din ang isa niya pang pangarap, ang bigyan ng marangyang buhay ang kanyang mga magulang. Naisama niya ang kanyang ina't ama sa ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Aling Veronica at Mang Rodolfo ang buhay na hindi puro trabaho at paghihirap. "Anak, bakit parang malalim ang iniisip mo?" Tanong ni Aling Veronica habang hawak ang kanyang kamay. Kasalukuyan silang naroon sa kanilang sariling restaurant habang tumutulong sa mga gawain. Ngumiti si Anya pero hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan, Nay. Tay, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito katatag. Hindi ako aabot sa kung nasan ako ngayon." Malambing na hinaplos ng tatay niya ang kanyang buhok. "Anak, kami ang dapat na magpasalamat sa'yo. Alam mo bang araw-araw kitang ipinagdarasal noon? Kahit masakit sa amin na malayo kay, alam namin ginagawa mo yun para sa atin." "Pero tay, ang dami niyo pong tiniis sa buhay. Kaya ako nagsumika para mabigyan ko kayo ng ginhawa. Gusto ko kayong makitang masaya at gusto kong matupad ang pangarap natin." Sabi pa ni Anya. Hinawakan ni Aling Veronica ang magkabilang kamay ni Anya. "Anak, ang tagumpay mo ay tagumpay natin. Pinatunayan mo na hindi hadlang ang kahirapan para abutin ang pangarap. At higit sa lahat, ang pinakita mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang hindi pagsuko kahit gaano kahirap ang buhay." Napangiti si Anya at pinunasan ang kanyang mga luha. "Hindi lang po ito para sa akin, Nay. Ito ay para sa atin. Sa lahat ng pinagdaanan natin na patunayan ko na hanggat magkakasama tayo, walang imposible." Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga magulang na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Habang patuloy na umaangat ang buhay ni na Anya at ng kanyang pamilya, sa kabilang banda ay hindi naman mapakali sina Aling Cora, Aling Linda at Aling Marta. Sa tuwing madaraanan nila ang harap ng bagong bahay ni na Anya, hindi maiwasang mapatigil at mapatingin ng may matinding inggit. "Aba, tingnan mo nga yan. Dati-rati, barong-barong lang ang bahay nila. Ngayon, parang bahay ng mayaman." Ani Aling Linda habang nakatayo sa kanto. "Kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari, sana noon pa nakipagkaibigan ako kay Veronica." Sabat naman ni Aling Marta. "Baka nakikinabang na rin tayo ngayon." Napairap si Aling Cora. Baka sa mukha nito ang matinding inis. "Hay, kahit anong gawin nila, hindi nila mababago ang nakaraan nila. Hindi naman porket umasenso sila ay mayaman na sila. Darating ang araw, babagsak din ang mga yan." Ngunit habang tumatagal, lalo lang nilang nakikita kung paano patuloy na lumalago ang negosyo ni Anya. Hindi lang ang kanilang bayan ang nakakarinig tungkol sa tagumpay niya. Maging sa ibang lugar at lungsod, dumarayo na sa kanyang restaurant. Isang araw, napadaan si Aling Cora sa restaurant ni Anya. Pagpasok niya, nakita niyang puno ng customer at ang mismong anak ni Aling Veronica ang abala sa pag-aasikaso ng lahat. Hindi napigilan ni Aling Cora ang sarili na lumapit kay Anya. "Anya, iha, napakaganda naman ng restaurant mo. Napakaraming tao. Hindi ko inaasahan na ganito na ito kasikat." Ngumiti si Anya. "Salamat po, Aling Cora. Ano pong sadya ninyo?" Kumislot ang labi ni Aling Cora, halatang nagpipigil ng inis nito. "Abay, naisip ko lang. Baka naman pwede mo akong kunin bilang co-owner sa restaurant mo. Alam mo naman, marami akong karanasan sa ganitong bagay." Pasensya na po, Aling Cora. Kaya na po namin itong i-handle." Halos mamutla si Aling Cora sa kanyang narinig. Ano? Biglang lumapit si Aling Veronica na may dalang isang pinggan ng pagkain. "Cora, matagal mo nang hinuhusgahan ng anak ko. Ngayon mo lang ba nakita ang tunay niyang halaga?" Hindi nakakibo si Aling Cora. Maging sina Aling Linda at Aling Marta na nasa labas at sumisilip, hindi na rin alam ang gagawin. Ang dating inaapi at minamalit nilang si Anya, ngayon ay isang matugumpay na negosyante na.
At sa halip na ito ang lumapit sa kanila, sila ngayon ang pilit na humahanap ng paraan upang makalapit dito. Habang naglalakad palayo, hindi napigilan ni Aling Martha ang mapabuntong hininga. Sayang, sana noon pa lang hindi na natin siya minaliit. Ngunit huli na ang lahat. Si Anya ay hindi na ang dating batang mahirap na kanilang minamata. Siya na ngayon ang babaeng patuloy na umaangat habang sila'y naiwan sa dating buhay na puno ng inggit at pagsisisi. Anak, salamat. Mahina ngunit puno ng emosyon na sabi ni Aling Veronica habang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Anya at niyakap ang ina. Hindi po, Nay. Ako po ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang lahat ng to. Maraming salamat sa lahat, anak. Binigyan mo kami ng pagkakataon na maranasan ang buhay na hindi namin akalain na mararanasan namin. Umiiyak na sabi ni Mang Rodolfo. Ano ba naman kayo, Nay? Tay, simula umpisa, kayo ng pangarap ko. Masayang sabi ni Anya at niyakap ang mga ito. Sa huli, pinatunayan lang ni Aling Veronica at Mang Rodolfo na ang tunay na pagmamahal ng magulang ay inuuna ang kapakanan ng anak bago ang sarili. Sa kabila ng hirap ng buhay, nagsakripisyo sila upang matustusan ang pangarap ni Anya. At nang dumating ang araw na siya naman ang nagtagumpay, hindi niya inisip ang sariling luho, kundi ang kaligayahan ng kanyang mga magulang. Para kay Anya, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi ang kayamanan, kundi ang makitang malaya na sa paghihirap ang mga taong nagmahal at nagsakripisyo para sa kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.